Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapito. Ito po ang inyong abang lingkod, FIBA referee Carlito Eto Camarongan. Tatalakayin po natin ang mga rules ng FIBA at pati po ang mga interpretation ng mga ito. Ito po ang Article 13, how the ball is played. Pero bago po ang lahat, magkakaroon po tayo ng konting paligsahan, pati ang palak. Ang pantimpalak po nito ay kung sino po ang unang makakahula, kung sino ang aking unang ma-interview para mailagay sa vlog, ay magkakaroon po ng premyo sa halagang 2,000 piso. At ganoon din po sa aking ma-interview yung tao, magkakaroon po siya ng magandang pabuya o regalo mula sa akin. Kaya po, huwag niyo kalimutan ding i-like, share, follow at subscribe sa aking vlog. At ganoon din po, maglagay kayo ng comment, lalo po ang pangalan na inyong uhulahan kung sino ang aking unang ma-interview. Maraming salamat po at ngayon po, magsimula po ito sa ating pagtalakay sa Article 13 ang how the ball is played. Ang sabi sa rules doon sa Article 13, ang definition nito ay ito. During the game, the ball is played with the hand only. And maybe pass raw, thrown, hihahagis, tap, tatapon ang kamay, roll, or dribble in any direction, subject to the restriction of this rule. Okay? Ang sabi po sa rule, a player shall not run with the ball deliberately touch the ball, kick or block it with any part of the leg, or strike it with a closed fist pag sinuntok po. However, sabi doon sa rules din, accidentally come into contact with or touch the ball with any part of the leg is not a violation. Maliwanag ko ba? Ang infraction ng article ito is a violation. And sabi sa rules doon, the ball shall be awarded to the opponents for a throw-in from the nearest place where the infraction occurred, except directly from the backboard. Ito po ang backboard. Kada imbang po sa end line, lagi po nakalagay sa rules doon, the throw-in not exactly behind the backboard. Bakit po lagi sinasabi doon? Hindi nakasaad sa rules ng FIBA yon, pero ang sabi, ang philosophy behind doon, pag nag-i-inbound dito ang player, directly behind the backboard, at may tao-tao, magkakaroon ng disadvantage ang offensive team. So, ang sinasabi sa rules lagi, not exactly behind the backboard. Ito po ang dapat dito sa kanan o pwede rin dito sa kaliwa. Hindi po pwede dito sa directly behind the backboard. Ito po ang example sa Article 13, how the ball is played. Sabi doon, if a player places the ball between the legs to pick a pass or a dribble or a shot, is a violation. Tandaan po natin, pag ang player inilagay ang bola between his legs, violation po ito. Okay po? This is the illegally touching of the ball with the leg. Ang isa pa pong article doon, if A1 nagkaroon ng pass back play, ginawa ng A2 ang bola, before touching the ball, ginamit siya pang ulo niya, it's a violation. Liwanag mo ba? Kahit hindi ito rin po, wala sa FIBA yon. Pag after a dribble, hindi naman inilagay sa between legs o hindi naman inulo, pero hinawakan niya ang bola na pag ganito, it is also a violation. Pero wala po nakalagay sa FIBA yon. Pero kasi sabi sa rules doon, ang bola po ay lalaruin ng kamay. Pag ito, inilagay mo between your arms, is also a violation. Okay? Ito naman po ang pangalawang statement doon po sa how the ball is played, doon sa Obre. Ang sabi po doon, it is not permitted to increase a player's height or reach. It is a violation to lift a teammate to play the ball. Ito po ibig sabihin yan. Itong A1 po, nahawakan niya kakampi ng A2 at itinaas niya po ito. At yung 18, yung kakampi niya, inihagis ang bola, nakuha ng A2 ang bola, sabay dunk o sinut niya ang bola. Violation po ito.
pagtawag ng referee, no basket, at ang inbound po ay doon po sa free throw line extended. Ito po ang free throw line extended. Pwede doon mag-inbound, o pwede doon mag-inbound sa kabila. Basta as long doon po sa free throw line extended. Meron pa po sa rules na sinasabi doon na accidentally come into contact with or touch the ball with any part of the leg is not a violation. Ang ibig sabihin po nito, ako po ang A1, may hakang bola, ang kalaban ko po ay nakatayo doon, hindi po kinikilos ang kanyang paa, pagpasa niya, tumama sa kalaban, tumama sa legs, sa tuhod, sa paa, hindi po yung violation. Accidentally po yun. Pero magiging violation lamang to kung ang depensa ay kinikilos ang kanyang paa. At pag yun tumama ang bola, yun po ang kicking the ball. Yun po ang violation. Maraming salamat po. At sana maunawaan niyo po. So muli po, mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-follow po sa aking vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Naway pagpalain tayo ng poong may kapal. Bye-bye!